Pangulong Duterte makakalaya na. At ito, isang presidente sa ibang bansa ay maaaring matulad si Marcos Jr. sa nangyayari dito. At ito, pinakamalupit, no? Yung isa sa mga kilalang drug lord ay pinalaya na. Sino kaya ito? Ngayon yung pag-uusapan natin. At ito, si Sandro Marcos nagsumbong. Ay, naku talaga. So yun nga, no, kaya pala todo ingay na naman ng mga makakaliwa sa iba't ibang interview sa mga bayarang media. Mukhang may uuwi ng Pasko. Mukhang may uuwi ng Pasko, mga banateros, mga kabiyaya. At ayan po yung pilit na hinahadlangan ho ng mga makakaliwa ngayon dahil kinakabahan ho sila na makauwi si Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. At sana nga po talaga ay mangyari yun. Sana talaga, yan, ipagdrasal pa natin ng gusto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na makauwi na sa bansang Pilipinas. So bago ang lahat, dito muna tayo. Ipapakita ko sa inyo mga picture. Hindi pa rin gumagaling ubo ko, nakakainis. At eto na ngayon. Sabi dito ni Ma'am Malu Tequila. Tequila tuloy. Alak pa rin, Jay, nasa utak mo. Pinas mas lalong nalugmok sa political analysis. Nalugmok. Ito, political analysis ni Ma'am Malu Tequila. Yung babangon muli, sa tingin ko, sigurado ang default nun, nalugmok ang Pilipinas kaya babangon muli. Pero ngayon, mas lalo tayong nalugmok after 3 years. Totoo naman. Kaya nga ito nga yung ano natin na alam nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte kahit papano nakausad-usad na yung ating bansa. At kahit papano talagang masasabi natin na kung may sumunod sana doon sa yapak ni Pangulong Duterte sa ginawa niya sa Pilipinas ay napakaganda. No, napakaganda ho no, na talagang at talagang masasabi mong baka pwede na tayong humabol sa iba't ibang mga bansa na talagang maituturing mong first world country. Kaso ang nangyari, imbis na pangat, lalo tayong bumagsak. Dahil sabi ni Marcos Jr., anong gagawin natin? Paano ba naman di babagsak yung bansa natin? Yung Pangulo, hindi niya alam kung paano siya nadadawit sa issue ng nakawan. 'Di ba? Biruin mo yung DPWH, si Congressman na Saldico, hindi niya alam kung paano nakapagnakaw. Nasamantalang sa kanya ang nun. Samantalang siya yung pinaka pipirma dun sa mga budget na yun. Pero wala siyang kalam-alam. 'Di ba? Kaya talagang lugmok. Kaya ngayon sinasabi natin kung sana lang na nasundan yung mga magagandang proyekto. Kaso ang nangyari ho kasi ngayon, yung build project ni Pangulong Duterte, putangin na, tenga na. Yung subway project lang ata yung tinutuloy kasi nga, para lang may masabing project sila. Pero pustahan tayo, yung subway na yan, hindi pa rin magagawa ngayon yan. Hindi pa rin matatapos ngayon yan. Yung subway na sinimulan ng mga Duterte, wala Kurap yung bangag na, kurap pa yung pumalit Talagang bagsak. Ngayon nga, 'di ba, sabi ni Marcos, ibabalik niya daw ang tiwala ng mga Pilipino at patuloy daw sa bagong Pilipinas. Putay na, 3 years ka na naging presidente. Hanggang ngayon, hindi namin nararamdaman yung bagong Pilipinas na sinasabi mo. Bagong Pilipinas dahil mas grabe yung nakawan ngayon. Yun yung bagong Pilipinas na sinasabi mo. So, dito naman tayo sa isang video, no? Ito, maganda to. Mag-ingat sa November 30.
nakatanggap kami ng mga ulat na humalo ang mga komunista dyan, yung anti-corruption campaign, gagawing political campaign para sirain sina BBM at Sara at pahinain ang proseso ng konstitusyon. By Sir Greco Bellica. Yan na, mga kababayan, sa November 13 na magaganap na rally. Nako po, kung maaari, wag ho kayong magpunta. Dahil mahahaluan po yan. Baka nga puro komunista yung mga yan. Yan ang masama dyan. Malamang sa malamang magulo to. Oo, alam naman natin ang utak ng mga makakaliwa. Diba? Talagang alam natin na yung mga anti-Duterte, nandiyan yan lahat. Tingnan mo, may mga nakalagay dyan, Marcos resign, tsaka BP Sara resign. O baka nga Marcos panagutin, Duterte mag-resign. Yan yung mga sisigaw-sigaw nila dyan. Kaya kayo, huwag kayo basta-basta makihalo sa mga rally ha? Mahirap yan, no? Baka bigla kayong mabulungan. Magaling bumulong ang mga makakaliwa. Dumadami na naman nga sila ngayon Putang ina, instant vlogger pa. Biruin mo yun ha. Ito yung pinakamalupit doon. Kung bakit pinapangalagaan ng administrasyon yung mga NPA. Putanan, malaya silang makapag-video. Malaya silang dumami ngayon. Yung convicted nga, hindi makulong-kulong si Franz Castro 'Di ba? Doon pa lang, yun yung pinakamalaking ebidensya na inaalagaan ng administrasyong Marcos yung mga NPA. Tapos, posible naman na hindi matrace ng mga kasundaluhan kung nasan yung mga lokong yan. Punta na, nagbibideo pa sila yung lehitimong tawag doon hindi culture. Sila yung mountain blogger. The mountain blogger. Ang lupit, 'di ba? Ganun sila kalupit. Oo. Ano na sila ngayon, hindi lang sila recruiter ng mga kabataan kundi vlogger pa. O kaya ayan, November 30, wag kayong pupunta. Naku po. Baka, uy, eto na nga. Uy, ganda pa ng ngiti nila dito. Ang ganda ng ngiti ng magtito. Tapos nasa likod si Saldico. Tapos ngayon, fake news. Ang galing. Sandro Marcos, close na close pa kayo dito. Ha? Panong paninira? Tingnan nyo, yung mga panahon na pinapakinabangan nyo si Saldico sa pagnanakaw nyo, hindi pa siya fake news dito. Hindi pa siya DDS. Pero nung nilaglag na kayo, DDS na. Ang galing. Ang galing mong kupal ka. Ayan ang ganda ng ngiti ng magtito. Diba? Ganda ng ngiti ng magtito Oo, tara tito, andyan yung aso natin sa likod. Ngayon, fake news na daw. Ano na daw, DDS. Putay na. Bumoto ng impeachment kay BP Sara, DDS. Gago ka ba? Sarap buhay, no? Sarap ng ngiti nila dyan, no? Yung mga buhay naglalakihan, Tito, pagdadrive kita, bigyan mo akong 50 billion. Diba? Ang lupit, Tito, pagdadrive kita, bigyan mo akong 50 billion insertion. Ang lupit. Ito yung sinasabi ko kanina. Post ito ni Doc Lorraine Badoy. I was told by my source inside BJMP that drug lord Herbert Colango will be released soon. Thank you to the GOJ. Tapos sasabihin, wala na pong droga sa Pilipinas. Sa iba't iba pong barangay, malinis na po. Diba? Yan yung sabi ni Yusek Anticler. Punta na yung mga drug lord, pinapakawalan na ngayon Hindi, ganito kasi yan. Explain ko sa inyo.
Bakit pinapakawalan sila Kerwin Espinosa ba? Sila De Lima at yung iba pa. Bakit pinapakawalan sila? Panis na ang 13 billion pulburon. Amoy bangaw na daw. Amoy amag na. Kaya kailangan nila ng fresh na pulburon. So sino ba? At paano ba malalaman yun? Saan ba sila makakakuha ng fresh na pulburon? Siyempre, sa mga drug lord. Ayan. Katulad lang yan ng mga pinapakawalan ngayon, di ba? Pag talagang magkakakumpare sa kadikan, nagsasama-sama. Hindi kasi yung siyempre, mapait na daw eh. Iba na daw yung amoy ng 13 billion pulburon. Siyempre, na-stock ng matagal sa sobrang dami. Hindi mahit-hit ng isang hit-hitan lang. Hindi kayang konsumuhin kahit mag 3 times a day or mag 10 times a day silang magpulburon. Hindi nila kayang ubusin. Kaya kailangan ng fresh na pulburon. Unawain nyo na lang. Putang na, unawain eh, no? Ang galing. Adik na, inunawa pa. Ayan thank you sa DOJ, sabi ni Doc Lorraine Badoy. At ito na nga, yung pagsusumbong ni Sandro Marcos. Noon, nag-meeting kung paano magnakaw. Ngayon, kinanta na sila ni Saldico dahil ginipit siya. Nagsumbong na si diba? Meeting sila, no? Ewan ko dito kay Browner. Hindi natin alam kung talagang ang AFP ba ay talagang nasa panig pa ng mga Pilipino. Kasi ngayon, obvious naman na ang nagnanakaw ay yung pamilyang Marcos. 'Di ba? Pero wala silang pakialam. Kasi nga daw, may 15 billion ghost project ang AFP. Daw. Hindi natin masisure kung totoo yun ba o hindi. Ganyan talaga buhay. Kapag sa panahon kasi ngayon siguro na real na iisip ng iba dyan na praktikalan na. Praktikalan na tayo. Doon na tayo kumapit sa mapera. Oo, katulad nga lang niya, si Pangulong Duterte, hinayaan nilang mahuli. Diba? Paano pa nila? Tapos ngayon, naasahan pa natin na kikilos ang AFP laban sa mga pamilyang Marcos dahil sa korupsyon na nangyayari ngayon, katarantaduan. Katarantaduan yan. Sana all, no? 15 billion ghost project. Uy. Sa bagay, sabi nga nilang, hirap-hirap mag-training sa AFP. Yun na, grasya na yun. Pang lifetime na namin yun. Hindi doon na ako. Laking pera nun. 1 billion nga lang. Laki na yan eh. Eto pa isa. Ang pinakamarangal. Walang kadumi-duming congressman na si Representative Edwin Gadriola. Sabi niya rito, mariin kong itinatanggi ang anumang kaugnayan sa mga paratang na ito. Ang mga pahayag na ito ay walang katotohanan. Lagi naman eh. As usual, ano pa ba asahan namin na sasabihin mo? Diba? Lalabas at lalabas yan. Tingnan nyo. Hindi, kapag napalitan ng administrasyong Marcos, etong mga todo tanggi ngayon, tangina, tingnan nyo, maglalabasan lahat yan. Kung hindi sila lumabas ng Pilipinas, ay maglalabasan yung mga ebidensya laban sa kanila. Ngayon, wala tayong masyadong ebidensya na magtuturutan o magdidiin talaga sa kanila, at kahit na mayroong ebidensya, hindi rin naman din sila mapapanagot kasi nga alam naman na natin na ang mastermind ay yung mismong administrasyon. Tapos alos yung sanga or kamay ng gobyerno puro hawak ng administrasyon, di ba? Katulad lang ng DOJ, DILG, pati yung ombudsman, di ba, hawak na. So talagang malabo na talagang mapanagot ngayon. Pero soon, meron din yung tamang panahon para sa inyo. Waiting lang, waiting.
O ito yung bakbaka, no? Sana maging modelo rin po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit, magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news, sabi ni Yusek Claire Castro Marcos. Tanga na, Marcos ka na, wag nang Castro. Magma-Marcos ka pa eh. Mukhang mas alam mo yung buhay ni Marcos kaysa kay Amy. Kaya dapat ikaw na si Yusek Claire Marcos. Uy, ang galing nun. Bagay, no? Bagay. Second lady. Oo, dapat ikaw, diba? May First Lady Lisa Araneta Marcos. So ikaw naman, Second Lady Claire Marcos. O ano pala? Claire Castro Marcos. O, di ba? Harap. Ito naman yung banat sa kanya ni Senator Robin. Chairman po ako ng Senate on Public Information and Mass Media. Trabaho ko po ang tanungin kayo na nasa public information, hindi ako sa akusahan. Kanya-kanya po tayong mandato, kaya wag po ninyo akong paandaran ng mga pasakalye ninyo. Ito kasi si Second Lady Claire Marcos eh. Oo, masyado kang affected. Hindi naman pala ikaw yun, ba't sobrang affected ka? Di ba? Oo. Saan ba nanggaling yung tawag dito, yung mga troll na yan? Mismong bossing mo ang nagsabi niyan. Na may toll farm. 'Di ba? Sa bunganga niya mismo nanggaling yan. Ay nako, Auntie Claire. Sabagay, Auntie Claire, antayin na lang namin na matapos yung administrasyong Marcos, tsaka sa totoo lang, nasasanay na rin kami sa'yo. Parang hindi na rin buo ang araw namin pag hindi ka namin nakikitang nagsisinungaling. At ang malupit pa dito, ang kasinungalingan, sa totoo lang, dati bibihira lang magamit yan. Pero kay Auntie Claire Marcos, butang ina, araw-araw na. Minsan nga 3 times a day pa. Ayop na yan. Talagang inabuso mo. Porket libre magsinungaling. Talagang inabuso mo naman. Ang tindi mo, Auntie Claire. Eto malupit. Sabi ni Sandro, dahil wala akong tinatago, kusang loob kong isinusumite ang aking sarili para sa investigasyon ng ICC. Eto naman ang sagot ni Attorney Rowena Guanzon. Kahit nakapilit ka be, di ka talaga kakabahan dyan. Sino may gawa ng ICI? Tatay mo. Sino magbigay ng pondo? Tatay mo. Sino pumili ng mga tao? Tatay mo. Boom. Sa pool. Tangina, tama sa leg eh. Sa pool eh. Totoo naman yun eh. Sino ba gumawa ng ICI? Si Marcos. Sino ba nagpupondo? Si Marcos. Sino ba nagbigay ng pondo sa mga budget ngayon? Si Marcos. Sino ba pumili ng mga tao dyan sa ICI? Sino ba pumili ng mga ilalagay sa anumang sangay ng gobyerno, kagaya na lang ng DPWH at pagiging chairman of appropriation? Diba? Si Marcos. So ligtas ka dyan, Sandro, huwag ka mag-alala. Ligtas ka dyan. Ako na nagsasabi sa'yo. Hindi ka dyan. Tsaka clear agad yan na hindi ka sangkot. Ang galing, no? Talagang Talagang gustong bawiin
ng pamilyang Marcos yung nawala sa kanilang mga pera. So tutusin, wait lang ha. Kasi ganyan yung mga sinasabi na iba na talagang bumabawi ang Marcos dahil dun sa mga nawalang pera nila. Saan ba galing yung mga pera nyo dati? Diba sa pera din ng taong bayan? So amin pa rin yun. So wala pa rin kayo dun. Anak ng timang naman, no? Nakakasuka lang dahil noon, ang tingin sa inyo ng taong bayan, mga magnanakaw. Putangin na ngayon, tinripli nyo pa. Bakit tinripli nyo pa? Noon, ang tawag sa inyo, magnanakaw, sinungaling. Ngayon, magnanakaw, sinungaling, with slash addict. Tapos kasama pa yung nanay mo, pati yung anak. Pati ikaw. Yun yung masaklap dun. Siguro kung nabubuhay si Senior Marcos, ang masasabi nun, tangina, hinigitan nyo pa ako. Sabi ni Senior Marcos, grabe kayo. Talagang talagang hinigitan nyo pa ako. Kasi nung panahon ko, nagnanakaw lang ako at sinungaling lang ako Oo. Kayo, grabe. Putang ina, nagnanakaw na nga kayo, ubod pa kayo ng sinungaling. Ang pinakamalala, adik pa kayo. Ang pinakamas malala, lahat pa kayo. Buri mo, involved na kayo sa kaadikan, involved na kayo sa pagnanakaw, involved pa kayo, buong pamilya nyo. Masaklap dun. Baka magalit kayo sa akin, ha? Yung sinasabing magnanakaw kayo, nanggaling mismo din sa tita mo. Yung mismong adik kayo, nanggaling din sa tita mo. Na inuulit ko lang. Mama, magalit yung mga loyalistang tanga dyan. Sabihin, grabe ka, J. Guevara. Nakala mo kung sino kang malinis. Di, supportahan nyo yung adik nyong presidente, mga gago. So, eto, speaking of corruption, baka eto ang mangyari kay Marcos Jr. Ayan. Dating presidente ng Peru, hinatulan ng 14 years dahil sa korupsyon. Sa tingin ko ngayon, kung halimbawang mapanagot si Marcos Jr. sa korupsyon, siguro sabihin na natin na baka 1 billion years. Dapat ganun no? Eto sa totoo lang napakaganda ho nito. Na kung halimbawang mapatunayan, sige sabihin na natin na bawal, wag na yung wag na yung ano ba to, yung ano ba yung parang kay Jose Rizal. Kalimutan ko yun. Firing squad. Yan. Bata pa lang, makakalimutin na ako. Sige, sabihin na natin wag na yung firing squad. Ganito na lang. Kung ilang bilyon, ilang libo, ilang milyon ang kanilang ninakaw, ganun din ang itatagal nila sa kulungan. At hindi lang yun ganun din beses sila papahirapan sa kulungan. Halimbawa lamang nasa 1 trillion ang mahigit sabihin na natin trilyon ang nawawalang pera sa kaban ng bayan. Di trillion din na years ang bubunuin ng mga Marcos sa sa tawag dito, sa kulungan. At trilyong beses din silang papahirapan doon sa maliit lang na pamamaraan. Ako, para sa akin, ang gawing hatol, ang gawing pagpapahirap, likatiring ka araw-araw. Maglelekater lang ng isang pindot lang ng ganun sa balat nila. Halimbawa, ngayon dito, 'di ba? Mag-ano nito, lelekatiring yung isang balat mo, pak, ganun. O sa susunod na araw, ganun naman. Hanggat nabubuhay ka araw-araw, dapat may ganun. Hanggang sa maubos yung hayop na balat mo. Para ma-realize din ng mga magnanakaw sa gobyerno kung kasi una-una dugot pawis ang nilaan dyan
ng mga Pilipino dyan sa perang ninanakaw nyo. So dapat dugo at pawis nyo rin ang kabayaran yan. Kaya ito, itong nangyari dito sa presidente ng Peru, maaaring mangyari din to kay Marcos Jr. Soon. May soon pa no? So eto, panoorin na po natin. Etong Pangulong Duterte ay makakalaya na. So panoorin po natin to. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Bukas po, 28, magkakaroon po ng pagbasa ng husga ng ICC Appeals Chamber dun sa hinihinging provisional release ni Tatay Digong. So ngayon po, pag-usapan natin ngayon yan. No? So tama na po yung mga issue ko dahil ako naman po hindi ako ang importante. Ang importante si Tatay Digong. Kaya naman po ako naririto dahil kay Tatay Digong. No? At kaya naman ako mas ginugusto na manatili dito sa Netherlands ay dahil rin kay Tatay Digong. Well, ina-emphasize ko po na yan ang mas ginugusto ko na manatili rito kasi kanina, ang sabi ng mga immigration na nakipagpulong sa akin, ikaw naman talagang gusto mong manatili dito sa Netherlands. Totoo yun. Kung ako'y papipiliin, talagang mas gusto ko rito dahil nga nangako ako kay Tatay Digong na walang iwanan. Pero ako na may abogado. At kung kinakailangan talaga akong pumunta ng Austria at wala akong choice at hindi ako tatanungin kung anong gusto ko, syempre susunod ako sa gusto nila. Ang problema, tinanong ako gusto mo bang lumipad? Di sabi ko hindi, kasi sabi ng doktor ko, hindi ako dapat lumipad. Kasalanan ko ba yun? No? At 2 beses ako tinanong, 2 beses ako sumagot. At syempre, ang tanong nila is, hindi naman totoo yan dahil gusto mo lang dito dahil nandito si Duterte. Well, isa yan sa dahilan. Pero ang talagang dahilan, yung 2 certificate that I am unfit to fly. Pero inaamin ko, syempre, kung ako ang papipiliin, mas gusto ko sa Netherlands kasi at least malapit ako kay Tatay Digong. Di ko man siya nakakausap, alam naman niya at sinasabi ng lahat ng dumadalaw, nasa labas lang ako, nag-aantay sa kanya. Pero nung ako'y nasa eroplano na at ang buong akala ko ako talaga ay pupunta na ng Austria, ang iniisip ko, pararating ko na lang kay Tatay Digong. Tatay Digong, huwag ka mag-alala, hindi naman kita iniwan dahil nasa Europa pa rin ako. Totoo naman. Dahil miski ako'y makapunta ng Austria, nasa Europa pa rin ako. So tuloy pa rin yung aking pangarap, yung aking pangako na hindi ko siya iiwan. Pero yun nga po, no? Kung ako talaga ipapupuntay ng Austria, pareho naman kami abogado ni Tatay Digong. Kung talagang yan ang naging desisyon ng hukuman, kung yan talaga naging desisyon ng otoridad, kinakailangan respetuhin. Kaya lang, lahat ng mga desisyon nga, syempre, binabalanse rin yan sa karapatang pantao at meron naman akong karapatan sa mabuting kalusugan. Kaya naman, hindi ako mapipilit na maniwala sa opinyon ng ibang doktor as against yung sarili kong doktor na mga nag-opera sa akin. At yan pong sinabi ko kanina nga sa immigration. No? Na kahit anong mangyari, ang paniniwalaan ko pa rin, syempre, opinyon ng sarili kong doktor at hindi opinyon ng mga doktor na kinukuha lang naman blood pressure at saka oxygen. Meron kasi 2 doktor na nag-examine sa akin. Pero ang ginawa lang nila, kinuha ang aking blood pressure, kinuha ang aking oxygen at sinabi fit to fly. Yung mga nag-opera sa akin, ang sabi, unfit to fly. No? At ang hinihingi lang naman nila is until 8 January dahil ang sabi nga ng aking neurosurgeon, after 2 months, malalaman na natin kung talagang completely successful yung operasyon. Totoo namang masela nitong operasyon sa spine. No? Ano ba naman yan? Pero anyway, ako naman po ay hindi ang totoong istorya sa Netherlands. Ang totoong istorya sa Netherlands si Tatay Digong. At importante po ang babasahing desisyon bukas dahil ito po ay tungkol sa panandaliang kalayaan ni Tatay Digong. Now, balikan po natin bakit meron bang ganitong interim release na tinatawag. Well, kapareho rin po yan ng pagpapiyansa, right to bail. Na kapag hindi naman malakas ang ebidensya, may karapatan na magkaroon ng panandaliang kalayaan ang mga akusado. Pero may pagkakaiba po. Kasi ang system dito sa ICC, ang pagkakakulong, nakadepende lang kung merong mga good grounds para ikaw ay kulong. Sa Pilipinas, ang pagkakakulong pag merong probable cause. Yung likelihood na merong ang krimen na nagawa at ang akusado ang siyang gumawa. So malaking pagkakaiba po yan. Dahil yung good grounds, mababang threshold lang po yan ng ebidensya. So yung probable cause, wala pa pong probable cause at yan po ay titignan doon sa confirmation of charges na naantala nga dahil doon sa issue na
kaya ba nga ni Tatay Digong na harapin ang isang paglilitis sa kanyang kondisyon ngayon sa pag-iisip, psychological, no? So yan po ay bibigyan ng kasagutan kasi nag-appoint naman sila ng mga experts para pag-aralan ang kondisyon ni Tatay Digong. Now, bakit importante yung pagkakaiba ng probable cause at saka good reasons? Well, dahil nga po napakababa noong threshold of evidence para magkaroon ng warrant of arrest, binabalanse yan doon sa binibigay na karapatan ng akusado na magkaroon ng interim release. Kasi nga po, wala pang probable cause, presumed innocent siya, wala namang masyadong ebidensya na dapat talaga siyang ikulong, that the evidence of guilt is strong, kaya binibigyan ng interim release ang mga akusado dito sa international tribunals. Yan ay dahil na rin sa katunayan na kapag sila ay nadetena, idedetena sila dito sa Daheg, malayo sa bayan ng mga akusado. No? Dahil nga sa katunayan, sa mga lokal na hukuman, kung ikaw naman ay aarestuhin, diyan ka aarestuhin, no? Kung saan dinidinig ang kaso. At ganyan din dito, kaya lang malayo ang Daheg. Kaya binibigyan ng interim release. Ibig sabihin, itong interim release, ito ay dahil kinakailangan balansehin yung katunayan na sa ICC, makukulong ka miski napakababaw ng ebidensya. So babalansehin yan sa pagbibigay ng interim release. Ngayon, ano yung mga batayan kung ikaw ay mabibigyan ng interim release? Una, yung ebidensya laban sa'yo. Ito ba ay mabigat o hindi? Pangalawa, kung ikaw ba ay may possibility tumakas. Pangatlo, kung ikaw ba ay merong pang pagkakataon na gumawa muli ng kahit anong kasalanan. At pang-apat, kung ikaw ba ay susunod sa mga kondisyones na i-impose ng hukuman para ikaw mabigyan ng panandaliang kalayaan. Now, ang aking basa dun sa desisyon kung saan nabasura ng pretrial chamber yung interim release ni Tatay Digong ay dahil daw hindi naman pinakita na mababaw yung ebidensya o hindi pinakita na mabigat yung ebidensya kay Tatay Digong at saka sinabi nga na hindi masyado na-discuss yung kung siya ba ay flight risk, kung siya ba ay gagawa pa ng ibang krimen. Himay-himayin natin yan. Well, unang-una, uulitin ko na bagamat sinasabi na dapat na-discuss na ang ebidensya ay hindi mabigat labang kay Tatay Digong, alam naman natin na yung warrant of arrest ay nakabase lamang sa good grounds. So ang tanong ko, bakit kinakailangan na patunayan na mabigat ang na hindi mabigat ang ebidensya laban sa akusado, alam naman nila, sila mismo nag-issue ng warrant of arrest na mababaw lamang ang ebidensya laban kay Tatay Digong. Ibig sabihin ko, bakit kinakailangan i-discuss na the evidence of guilt is not strong, ang basihan sa kanyang pagkakakulong ay mababaw, good grounds lamang. Hindi pa sapat na yun? Na pinaaresto mo yung tao hindi dahil mabigat ang kasalanan, kung hindi, mababaw nga ang basihan. Good grounds lamang. So bakit kinakailangan mo pang ipakita? No? So yun ang unang-una kong pula. Pangalawa, yung mga sinasabi nila na dahilan na hindi ipinakita, na hindi siya flight risk, hindi ipinakita daw na hindi na siya gagawa ng mga krimen, ang sabi nila, hindi daw masyado na-discuss doon sa mga sinumiting pleadings ni Tatay Digong na hindi siya flight risk. Well, unang-una kasi, nagkaroon naman ata ng kasunduan sa panig ng depensa at ng prosekusyon na hindi nila ko-questionin na yung pagiging flight risk at yung capacity na gumawa pa ng krimen si Tatay Digong. Hindi ko alam talaga kung ano nangyari sa pag-uusap sa panig ng mga abogado ni Tatay Digong at ng prosecution, pero posible po yun. Bakit? Kasi meron ng mga president sa ICC na kapalit ng voluntary surrender, binibigyan automatically at hindi tinututulan ng depensa, ng prosecution ang panandaliang kalayaan ng mga akusado. Nangyari na po yan sa ICC. Voluntary surrender kapalit ng interim release. Ibig sabihin, ang concern lang ng mga prosecutor ay ikaw ay naroriyan para merong jurisdiksyon ang hukuman sa iyong pagkatao. At kapag ikaw ay voluntaryo, papayag talaga sila na pwede kang makabalik doon sa bayan mo. Nangyari na po yan. At yung akusado ay umuwi sa kanyang bayan at kinakailangan lang pumunta sa Daheg pag merong pagbibista.
Okay? So, natural, may mga usapang siguro naganap at naniwala naman ng mga abogado ni Tatay Digong siguro na talagang hindi na nila ko-questionin yan. Now, nung kinu-question ng mga prosecutor yung issue na baka tumakas nga si Tatay Digong at baka gumawa pa ng krimen, ang sabi ng mga abogado, bigyan nyo kami ng pagkakataon mag-file ng reply para masagot naman namin yan. Kasi nga talagang hindi na namin sinagot yan dahil ang sabi talaga nila, hindi na kinakailangan paglabanan yan at pag-usapan pa yan. Malay namin na magbabago sila ng isipan. So hindi na siya pinagbigyan ng hukuman, which I think is unfair din. Dapat kasi kung nagkaroon ng pagkakataon ang prosecutor na sabihin na siya ay flight risk at pwede pang gumawa ng ibang mga krimen, dapat pagbigyan naman ng pagkakataon si Tatay Digong na masabi kung bakit hindi siya flight risk at kung bakit hindi na siya pwedeng gumawa pa ng ibang krimen. Diba? Para maging patas lang. Pero again nga, no, sigurado ako dahil karoon na ng usapan yan sa panig ng Depensa at Prosecution, tumalikod sa usapan ang prosecution. Pangatlo, bakit ba nila sinasabi na flight risk? Kasi daw, ang sabi daw ni BP Sara, talagang ang gusto niya, makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Yung kanyang interim release, dapat sa Pilipinas. Yun ba ay indikasyon na pwedeng tataka si Tatay Digong? Yan ay indikasyon kung anong gusto ni Tatay Digong. Na kung magkakaroon ng interim release, mas gugustuhin niya na pumunta sa Pilipinas. Pero walang ibig sabihin yan na may intention siyang tumakas. Kasi nga, siya yung humingi ng interim release. Kung ang intention na ay tumakas, hindi na sana siya humingi ng interim release at gumawa na lang ng paraan para siya ay tumakas. Ang sabi pa nila, well, ayan nga kita mo yung anak niya, nagsabi na ano kaya, palabasin na lang natin na kung anong mamamaraan si Tatay Digong. In other words, nagbiro si BP Sara na sige, itakas na lang natin si Tatay Digong. Sabihin na nating nabanggit yan. Ano ngayon? Hindi ba si Inday Sara ang in charge sa legal defense ni Tatay Digong? Hindi ba yung pagiging in charge sa legal defense ni Tatay Digong ay nagpapakita na rinirespeto ni Inday Sara yung proseso sa ICC? Dahil kung intention nga niya na itakas na lang ang tatay niya, bakit pa siya makikialam dun sa legal defense ng tatay niya? Tama. Di gumawa na lang sana yan ng plano na itakas ang tatay niya na alam ko, hindi gagawin ni Inday Sara kasi sa totoo lang, Girl Scout si Inday Sara. Hindi yan papayag sa anything na shortcut at hindi nasa tamang proseso. Minsan, sasabihin ko sa inyo talaga ang totoo minsan sa tingin ko, dapat hindi ganun si Inday Sara. Pero ganun siya Ang gusto niya lahat in order. Ang gusto niya lahat sunod-sunod. Ang gusto niya lahat pursuant to procedure. Sa totoo lang, sige aminin ko, I disagree na dapat lahat talaga in order kasi kapag merong extraordinary circumstance, sa tingin ko, meron dapat extraordinary response. Hindi ganun si Inday Sara. So anong sinasabi nila na si Inday Sara pang nagsasabi na pinaplanong itakas? Hindi po. Tatarantaduhan yun? The fact na si Inday Sara kumuha ng abogado, the fact na walang tigil na dinidepensahan ni Inday Sara ang mga abogado ni Tatay Digong, the fact na palagi niyang sinasabi, respetuhin ang proseso, the fact na wala siyang planong ginagawa para itakas si Tatay Digong beyond sa kanyang pagbibiro ay nagpapatunay walang intensyon. At ang importante para nga makita kung may tunay na intensyon ng Inday Sara, tignan mo, meron ba talaga siyang intensyon? Now, pag-usapan naman natin ngayon yung... So yun at ngayon kakabasa ko lang habang ginagawa ko tong video na to, hindi daw po dadalo. Basahin natin yung post ni Boss Dada. Eto. On PRRD not attending the interim release reading of the decision tomorrow. Kilala nating matapang at may paninindigan si Tatay Digong. Siya yung tipong walang pakialam kung anong magiging desisyon ng ICC. Dahil alam niya at alam natin lahat na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para maging maayos, ligtas at malayo sa droga ang mga Pilipino. Hindi siya maninikluhod
sa dayuhan at kung siya man ay ipitin wala siyang pakialam dahil tanggap niya ang kanyang kapalaran na ipinagkanuno siya ni BBM ng Marcos administration sa isang political na korte na hindi naman magbabase sa merits ng kaso at ebidensya kung hindi sa politika ng mga komunista. Huwag nating hayaan masayang ang pagsasakripisyo ni dating Pangulong Duterte para sa bayan. Nagawa niya na ang party niya, kaya ang tanong, nagawa mo na ba ang party mo? Kayo mga tiga ICC. So tutusin, ang ganda nitong post na to ni Boss Dada kahit pangit siyang kupal na yan. So yun nga po, no, hindi a-attend si Pangulong Duterte sa interim release niya sa ICC. Alam naman na natin yun. Yun nga, kahit di naman din ako siguro, parang ayoko na din kasi ang lumalabas pag gumaharap ka kasi sa ganyan is parang nagmamakaawa ka sa mga dayuhan. So wala sa bukabularyo yan ni Pangulong Duterte. Yang ganyan. Ngayon man, kagaya ng nasa post ni Boss Dada, nagawa na ni Pangulong Duterte yung party niya at alam naman din natin na yun ang kinaganda ng Pilipinas noong mga panahon na yun. Ang tanong dito, ikaw na nakakapanood nitong video ko, nagawa mo na rin ba yung party mo? At siguro, no, ayaw man natin tong isipin pero tayo'y lubos na nag-aalala kay Pangulong Duterte na sa mga susunod siguro, wag naman din sana. Alam naman natin na hirap na rin doon si Pangulong Duterte sa ICC dahil ang kulungan ho doon ay yung Bartolina dito sa bansang Pilipinas. Ang magagawa na lang talaga natin ay magdasal, patuloy na pagdarasal kay Pangulong Duterte hanggang sa makalaya siya. At paano nga ba mabilisan na makalaya si Pangulong Duterte? Napakasimple lang, kung mapapalitan ng Administrasyong Marcos, mabilisan, antimano, ura-urada, makakalaya si Pangulong Duterte. Pero hanggat si Marcos ang nakaupong presidente sa bansang Pilipinas na ipinagkalulo niya ang kanyang kababayan na si Pangulong Duterte, wala na talaga din tayong maaasahan dyan. So panalangin na lang din talaga ang sandalan natin. So yun mga banateros, mga kabiyaya kayo, ano pong maikukomento nyo ho dito sa mga nareaksyonan natin at sa tungkol dito kay Pangulong Duterte na hindi siya haharap sa interim release niya sa ICC ngayon. So, yun. Ayokong maging masakit man sa akin yung mga nangyayari kay Tatay Digong, pero ako ay isang ordinaryong Pilipino lang at tanging pagsuporta at paikipaglaban sa korupsyon, sa mga kurap ang magagawa ko. At yun lang yung magigiambag ko talaga. Pero kung ako man si Superman, baka ngayon, baka nung baka nung kinikidnap pa lang siya, pinigilan ko na yun. So yun, maraming salamat mga banateros. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong